Good morning! Ito ang inyong doktor, si Dr. Danilo Sadsad sa The Doctor Is In. Ngayon naman, yung pag-uusapan natin is very common. Bakit? Ang tawag po dito ay common colds, ubot sipon. Now, gusto ko lang i-correct yung ibang pananaw sa sipon. Ano po? Yung iba sinasabi, naulanan ako kaya ako sinipon. Naambunan ako kaya sinipon. Hindi po nakakasipon ang ulan at hindi rin po nakakasipon ang ambon. Ang sipon po ay nakukuha natin sa virus ng sipon. At ang virus po ng sipon ay isang uri ng coronavirus. Meron pong mahigit na 700 or almost 1,000 variations itong virus na to. Ano ibig sabihin po yan? Paiba-iba po yan. Kaya po wala tayong tinatawag na immunity sa sipon. Ibig sabihin, hindi porke sinipon ka, hindi ka nasisiponin uli. Kaya nga po siya common colds kasi pwedeng mangyari paulit-ulit. Yung iba, buwan-buwan sinisipon. Yung iba, sa loob ng isang taon, 5 beses sinisipon, 3 beses sinisipon. Paano tayo nagkakasipon? Pagka po may mga tao sa paligid natin, mga ilang metro ang layo sa atin, humatching, umubo, yung pong droplets, yung laway nila, doon po natatanga yung virus. Kung ito po ay nahipa ng hangin papunta sa atin, kahit minsan 1 meter o 2 meters tayo ng malayo, pwede pa rin ho nating malanghap. Now, ano po ang problema natin sa sipon? Kagaya po ng mga regular na sintomas, may tubig sa ilong, basang ilong, watery nasal discharge. Kung minsan po, masakit ang lalamunan, namamaos ang boses, at may kasamang ubo. At kadalasan po, may kasama na ring lagnat. Now, tatanungin mo, paano gagamutin ng sipon? Bakit hindi ako binibigyan ni Doc na antibiotics? Ang sipon po kasi ay virus, ang antibiotics po ay walang kakayahan patayin ang virus. Ngayon, pagka ang iyong mga sipon nagiging paberde na, padilaw na, at may yung lalamunan mo, bukod sa pagiging paos ay masakit na, at inuubo ka, at para nagkakahalak na siya. So, maaring hindi na lang virus ng sipon ang nandyan, kundi meron pang nakisama yung tinatawag namin secondary bacterial infection. Kasi pag sinisipon, humihina po ang resistensya. Since wala pong gamot sa sipon, ibig sabihin po, magre-rely tayo sa natural na lakas at resistensya ng ating katawan. Usually, your cough or your common colds, it will last mga 5 to 7 days, dapat magaling ka na yan. Kasi kayang labanan na iyong katawan. Pero kadalasan po, ang gamot sa sipon ay para lang po kontrolin at pigilan yung simptomas ng sipon. Kung barado ilong, binibigyan po natin ng decongestant o pampaluwag ng bara ng ilong. Kung meron pong ubo na tuyo, yung tinatag nating dry cough, kasi kung minsan yung sipon tumutulo sa lalamunan, makati, parang kinikititi yung lalamunan, binibigyan natin ng cough suppressant o kung tawagin namin anti-tussive. Ngayon, kung meron pong konting halak na at malagkit yung plema, hindi mailabas, kadalasan po binibigyan ng expectorant o kung minsan naman mucolytic. At kung may lagnat at masakit ang nananakit ng katawan, binibigyan po ng mga pain relievers at saka panglagnat. Now, kadalasan po, pag bumili kayo ng over-the-counter na gamot sa sipon, kadalasan sama-sama na yung gamot na may panglagnat na, may pangalis ng batang ng ilong, may pampigil ng ubo. So, pwede po nating tulungan yung mga ininom nating gamot sa sipon ng F2N Theobroma C. Ang kagandahan po nitong Theobroma C natin ng F2N, yung kanyang vitamin C po ay ascorbate. Ibig sabihin, hindi siya nakakapdi ng sigmura. At bukod po sa ascorbate, may kasama pa siyang zinc. So, yung kombinasyon po ng dalawang to, yung vitamin na ascorbate at yung minerals na zinc, magkasama po sila, natutulungan nilang palakasin ang ating immune system. So, iyan po yung ating maipapayo sa inyo pagka kayo ay maaaring magkasipon o meron ng sipon. Yung pangangalaga sa sipon, bukod sa gamot sa sipon, isama natin ang F2N Theobroma Vitamin C. Again, ito yung Dr. Danilo Sadsad sa The Doctor Is In.